Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, kahit sa ay namamalas ang tagumpay ng nagliligtas, sa araw na ito po ipinagkakaloob sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang sarili niyang anak, ang Diyos sa piling natin at ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo maihatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, sa ating pagtanggap ng komunyon, at sa pakikipagkapwa-tao natin sa araw-araw, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos sa ating kapwa at matagpuan din nawa nila sa ating sarili. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha. At sa iyong pagtangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maipagkakapuri mo, sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo mga guhong muong nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinilaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao
ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Napakalinaw po ng ating mga pagbasa, talagang liwanag ang hatid sa atin. Kung inyong maalala, nung isa sa mga simbang gabi, ang binasa natin ay yung genealogy, yung tala ng salinlahi ni Jesus. 42 salinlahi. Yun ang kanyang family tree. Ngayon, ang binasa natin ay ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malinaw nating narinig na ang miyembro lamang ng community tree na ito ay 3. Ang banal na santatlo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo bumubuo ng iisang Diyos. 3 persona sa iisang Diyos. At ngayon ipinagdiriwang natin ang pagkakatawang tao ng anak. Napaka-ironic naman, Ang Diyos ay naging tao. Ayon nga po sa aming patron doon sa Indang, Cavite, si San Gregorio Magno, He who is comes into being, and the uncreated is created, and the uncontained is contained. Pag binuksan po natin ang ating mga puso't diwa at magsimulang makipagbuno sa irony na ito, sa kahiwagaang ito, ang una pong maaari nating maging tugon ay pagbibigay puri sa mapagmahal na Diyos, at ang susunod ay ang pag-aalay ng ating sarili bilang handog na buhay sa isinilang na manunubos. Yun ho yung dalawang movement na pwedeng maging tugon natin kung binuksan natin ang ating puso't diwa sa katotohanan ito. At totoo rin naman yung kabaligtaran. Kung isanara natin, ay di wala tayong magiging kaibahan doon sa mga punong saserdote, sa mga elders ng kanilang community, na hindi tumanggap sa Kanya
na-threaten sa kanyang presensya at ipinapatay siya sa krus. Nung ma-encounter po siya ng mga pastol, mga kapatid, ng mga magi, at syempre ni na Joseph at Mary, nabago po ang kanilang buhay at ang lahat ng bagay sa kanilang buhay. Ilang araw na nating binibigyang diin ito na pag na-encounter mo na ang Diyos na nagkatawang tao, hindi maaaring hindi ka magbabago. Ngayon, matapos kaya nating umawit, umanta ng magagandang Christmas hymns and carols, matapos po kaya nating dekorasyonan ang ating mga tahanan at makapagbigay ng regalo, ano po kaya ang magiging lasting effect ng Pasko sa atin? Bukod sa puyat, dagdag na timbang, at mataas na blood sugar at cholesterol, ano kaya ang lasting effect ng Pasko sa atin? Siguro po ay ang fruits ng ating transformation. Sabi natin kanina, kaya ng 3 beses din nating binigyang diin sa ilang mga pagsisimba natin dito nung nakaraang 9 na araw, ang kanyang pagdating ay hindi lamang nangungusap ng kanyang pag-ibig sa atin, kundi binabago tayo. At pag binago niya tayo, ang magiging lasting effect sa atin ay ang mga bunga ng ating pagbabago patungo sa kabutihan. Ito po yung konkretong mga bunga na palpable, ibig sabihin, hindi nakapitin sa ere, hindi nakasakay sa mga ulap, kundi nararamdaman, nakikita, naririnig, nararanasan. Kung tulad po ni na Mary at Joseph, ng mga magi, na na-encounter natin ng batang Jesus, magbabago tayo tungo sa matibay na pagpapahayag ng ating pagtugon. Ibig kong sabihin, mga kapatid, magulo yung sentence na yun, ano? Ang ating pagbabago ay magdadala sa atin tungo sa matibay na pagpapahayag ng ating pagtugon sa kanyang tawag. Ito po yung nasa saksihan ng konkretong sinasabi natin kanina sa ating sarili at sa ating paligid. Kasi maaaring hindi lang naman tayo ang binago, kundi pati na rin ang ating kapwa. Marami pong pagkakataong makapagbahagi sa iba ng ating kaligayahan, dala ng ating pagbabago. Hindi po yan nauubos ang pagkakataong yan na makapagbahagi ng ating kaligayahan sa iba. Ano pa nga ba ang hihigit na makapagdudulot ng malalim na kaligayahan sa ating puso, kundi ang sama-sama nating pagtugon upang itaguyod, tangkilikin, kalingain, at lingapin ang isa't isa. Ang ibig sabihin po ng malalalim na Tagalog na yon, itaguyod, tangkilikin, kalingain, at lingapin, ay yun pong kabaligtaran ng kawalang pakialam. Yun lang ho yun. Ang kabaligtaran ng kawalang pakialam, ibig sabihin, ipadama sa kapwa ang iyong pagmamahal sa Kanya. Hindi lamang sa higit na nangangailangan. Madali yan Pagka sa mga higit na nangangailangan, bigyan mo lang ng kailangan niya, di nakatugon ka na sa hamon ng Pasko. Pero doon sa mga hindi halatang nangangailangan, katulad halimbawa ng katabi mo dyan, ng kasama mo pumarito, na kasama mo ring uuwi, kailangan kanya, pati yung mga naiwan mo sa bahay na nangangailangan ng iyong pag-aadya
at pananalangin sila na hindi halata ang pangangailangan. Ang isa pa pong paraan ng pagtugon ay ang pagbubukod natin ng sapat na panahon para sa pananalangin, gaya po ng ginawa ninyong pagpupuyat sa pagsisimba ng simbang gabi at sa pag-upo ngayon dyan sa inyong mga kinauupuan, naglalaan ng oras kahit Pasko na. Lalo pa nga ngayon na Pasko na, para sa pasasalamat sa Diyos at pagpupuri sa Kanyang pagdating. Maligayang tinatanggap siya sa ating puso't kalooban, pinaglalaanan ng lugar sa ating buhay. Ito po yung kanya-kanya nating personal din na pagdarasal. Bukod sa communitarian na aspeto ng ating pagdarasal, katulad ng ginagawa natin ngayon, ay yun ding personal nating pagdarasal. Pagising nyo sa umaga, bago kayo matulog, bago kayo kumain, kahit sa public place, nagdarasal. Pagkatapos kumain, nagdarasal. Hindi ikinahihiyang dumayal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo kahit sa public places. Sa ganong paraan, mga kapatid, yung personal natin at communitarian aspects ng ating pakikipagniig sa Diyos, matatagpuan natin ang liwanag at ang kapayapaang walang katumbas. Hindi ko na yan kayang i-explain. Kaya ko lamang kayong i-guide sa katotohanan yan. Pero kung paano yan nangyayari sa inyo at sa akin, sa mga mananampalataya at mga matitibay na deboto, it's between you and the Nazareno. Sa pakikipagniig po nating ito, sa mismong liwanag at kapayapaan sa banal na Eukaristiya, lubusan nawa tayong baguhin ng batang Jesus para tayo man ay maging daluyan ng buhay na Eukaristiya sa ating kapwa. Makita nawa sa atin ang liwanag ni Kristo at maranasan nawa sa atin ang kapayapaang hatid ng unang Pasko. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa sa Diyos Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po muna tayo sandali. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo na po. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog po tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa Kanyang bayan. Sa bawat pagdulog ang atin pong dalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang Kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan.
para sa mga pinuno ng bansa. Magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa may hirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, hinihiling po namin at mapagpakumbaba naming idinadalangin, dinggin mo ang aming mga panalangin. Tulungan mo kaming magawa naming panahon ito ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko, ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon
Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ng Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa tunay na presensya po tayo ng Kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Body and blood of Christ, bring us to everlasting. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lahat tayo
Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwina. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastor at sukdulan ng saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan ang sanggol sa sasaban. Siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mga katiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan
at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya rin nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ang siya rin nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran, bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang liwanag at kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ako'y sumagi, tayo'y magsiyami, ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y nagsilang, may tatlong hari ng sigala, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tagitalay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang limpong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya.